Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Lumabas na sa publiko ito. Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. So dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Yung mga kinukunan ko ng statement dyan na hindi lang isang beses. Marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko mo tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, nandyan ngayon, so dinain mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin, wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecumem ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director ng time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad na investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila.
kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po, To deny? hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami doon sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila fuinersa. Pwede pa upuin natin dito. By the way, sino yun? Sino yung mga yun? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, OO 8519 PNP SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinubmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi nyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, yung ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes sir, wala akong Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako doon sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh.
Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni Alam mo, ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you. Dahil nga, gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan na committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa... Yes, Your Honor. Certification. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. 2014? So, yung kaso mo, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi ano yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung wala na ho ako doon eh. Yung Okay. kung ano na yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, Yes, sir. Wait. totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Yung apat. Yun lang. Take your seat. Take your seat. Sorry sir, correction. 8 po sila. 8. Walo. Yung mga bagong kwan, yung 8, please take out kayo. Comsec. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand? Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Paupo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Kayong apat, yes. They are Walo. out of them, So sir. kayong apat muna. Wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yun? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung 2 pang ahenteng kasama ko. Inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito.
binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan nito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12? Wala. So how can you testify na wala palang kayo doon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon. Ikaw? Wala ka doon. Wala po, sir. Wala din. Ikaw? Walang nangyaring ganun. Ikaw? If Wala I ka? may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, We hindi, were wala. not in the office on So you were those not there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganon? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PIDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9, March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PIDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi lang ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka. Your Honor, sinong nandun? Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andon po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your Honor, sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluwensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa atin. Unfair din dito sa apat na ito dahil yung impression mo, yung personal mo lang yun. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Magkakuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun,
Wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila may sariling decision din eh. May sariling decision. Kahit kahit na i-influence ako ng chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost my, di ba, myself. So, kailangan rin maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yun. Yes, Your Okay? Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Sige, continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas, sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa, yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa-ano sa kanya. Kumisek, take note, you invite the next, in the next hearing, former Executive Secretary Ochoa. Paquito Ochoa. Tapos, Yun po, yun Your Honor. Kaya yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. Kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah, hindi niya siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya Hindi ko po sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, alam kong kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun. Dahil classmate ko yun sa PMA. Sorry, at naging 87. In his memory, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Coratong Baliling. Second Lieutenant pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid nung yung pinaka-leader ng Coratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng Coratong Baliling. 8 sila na nag-operate noon. Pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin siya ng Coratong Baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang kung talagang mabigat ang pressure manggagaling sa taas, ay baka pwedeng magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo. Humahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao.
Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito pero sinabi mo may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag nyo nang ipilit at ni ES yan. ES Ochoa. Okay. Then after that? Wala na po, hindi na natuloy yung operation yun. Pero, yun pong sworn statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para i-submit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yan po yung ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po noon, yung sworn statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. Plus, so, ganito. Opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ng hearing. Wala po talaga dahil nga kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil po dyan. Okay, so just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ko dun sa sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA. Ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit ko susulatan si General Lasso? Furnish a copy to my office. Yes, sir. Yung sulat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the Ang President. problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan. I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng atensyon dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Yeah, may mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, kung totoo meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed
the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito sir dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to at the time it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo sir na delikado kapag may naglilik na ganyan. Sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Your Honor. Hirap nito. Dali ha. Sige. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, So that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS Nasa ka. IIS po. Team leader mo si... Bali, Francia. ang that time, division chief ko si Director Francia. Ako po Sa anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation So, patungkol dito sa kaso na to. Sandali ha. Being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng sworn statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal- Yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung mga abogado po doon kung So, meron available. malala mo yung abogado na yun? Your Honor, ano po yun nandun po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag partikular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling Your you to make false statements, ha? Your Honor, thank you.